A blessed Sunday, everyone. Sunday. Good morning. Good morning. Wala pang energy. Good morning. Good morning. A blessed Sunday po sa ating lahat. At sa ating mga kapatid sa online, magandang umaga po sa inyo. At mapagpalang araw po ng linggo ng umaga. Sama-sama po tayong sa gawain natin ngayon ulit na pagsamba sa ating Panginoon. We praise the Lord po for your lives. Today is May 31, 2026, fifth and last Sunday for the month of May. Bukas ay June na. Mrs. Noel, June na bukas. Are we glad that we are here once again today? Amen. Yan, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Sorry. Kung ikaw po ay masaya, maaari mo bang sabihin sa iyong katabi na, I'm glad to see you here today. Amen. Kung gaano po kayo nagagalak, mas lalong nagagalak ang Lord dahil nandito tayo muli sa kanyang banal na tahanan. Amen. Bago po tayo magsimula, allow me to introduce po muna ang mga kapatid na tatayo dito sa harap. Ako nga po pala ang inyong MC, si Sister Debbie. Para po sa ating call to worship, we will be led by Sister Joyce Biloria. For the opening prayer is Pastor Arnel Libantino. Scripture reading will be Sister Janilyn Sukip. For the praise and worship, we will be led by Sister Jessica Navarro together with the praise and worship team. And of course, the tambourine dancers. To pray for our visitors, if meron, is Sister Malu Flores. The word will be delivered to us by our very own senior pastor, Pastor Rodel Gabayan. For the exhortation, tithes and offering will be Pastor Susan Diaz, and for the announcements, Sister Joyce Lynn Viloria. Sabi po sa Psalms 91, verse, Joyce Lynn, sorry na ulit. Joyce Lynn Bangayan. Sabi po sa Psalms 91 verse 1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Mapalad po ba tayong lahat? Amen. Mapalad po ba tayong lahat? Amen. And inviting everyone to please stand up. Lahat ng mapalad ay tumayo at tayo po ay magsisimula na for the call to worship. Hallelujah, Lord God. We welcome the Holy Spirit in this place. Yes, Lord.
us pray. Dear God in heaven, Lord, today, O God, we come before you, Lord, with an humble heart, Lord, admitting the fact, Lord, that without you we are nothing, Lord God. Lord, we acknowledge you, Lord God, in this place. We invite, Lord, you, Lord God. We invite your Holy Spirit to move, Lord God, in this place, Lord. Search our heart, Lord God, and forgive us, Lord. Clean our hearts, Lord God. For us, Lord, our lives, Lord God, be worthy, Lord God, to worship you today. Father in heaven, Lord God, we worship you, Lord. We exalt you, Lord God, today, Lord God. May you been blessed this worship service, Lord God. Sa lahat, Panginoong Diyos, na tatayo, Panginoon, sa harap upang, Lord, gamitin mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Lalong-lalo na po, Panginoong Diyos, ang iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi, Panginoong Diyos, ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord God, use them, Lord, mightily, Lord God, anointedly, Lord, upang sa ganun, Panginoon, Lord God, ang mga salita mong aming mapapakinggan, Panginoong Diyos, ay tumimo, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God, na magsilbi, Panginoong Diyos, na Lord, food for our souls, Lord. And Lord, today, Father in heaven, may your name be glorified. At lalo, Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin, Panginoon, na sana, Panginoong Diyos, Lord God, wala pong lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi may experience, Lord God, yung pag-ibig mo, yung yakap mo, Panginoong Diyos. Bagkus, Lord God, lalabas kami, Lord God, sa lugar na ito na punong-puno, Panginoong Diyos, Lord God, ng iyong pagpapala, Panginoong Diyos. Aming may experience, Lord God, ang iyong pagyakap sa amin, Panginoong Diyos, at amin, Lord, ang aming buhay, Panginoong Diyos, ay mai-empower, Lord God, through your words, Lord God. Lord, thank you sa gagawin mo sa araw na ito, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na may inihanda ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito, Panginoon. And Lord, dalangin din namin, Panginoon, na pakapuspusin mo, Panginoon Diyos, ang lugar na ito. At Lord, maramdaman namin ang iyong pagkilos, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Dakila ka, Panginoong Diyos. Dakila ka sa aming buhay. At Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling, Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. In Psalm 100 verses 1 to 5, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. 5. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. God bless everyone. Amen. Good morning sa ating lahat. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Ikaw ba ay nagagalak magpuri sa Panginoon sa oras nito? Dapat tayong magalak para masuklian natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Praise you, Jesus. Woo! Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalakad.
handog na ay kalakasan sa bawat pusong nakapatan. Kaya't ang awit ng awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Woo! Hallelujah! Yes! Woo! Malapit na lang sa Panginoon! Hallelujah! Woo! Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Lord, hallelujah. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking Ama, itaas ka, pangalan mo'y mahatin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang at ika'y papuri. Lord, nalaman kami magpapuri.
sambahin. Parawitan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa ipagmulahan hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ibig naman, hallelujah. Ika'y tapat sa habang Ika'y tapat sa aming mga buhay. Ika'y lamang, Panginoon. Ika'y Hindi namin masusulian ang mabuti kabutihan mo sa aming mga buhay. hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo Siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Kay aming kaibigan, Sa aming Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ibig mo
Kay mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Sa oras na ito, awitan mo ang katapatan ng Panginoon sa iyo. Pag-ibig mo'y wagas at Ang walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay.
Itaas namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan namin, Jesus. Amen. Thank you, music team. Maaari po ba natin palakpakan si Lord para sa buhay ng ating mga praise and worship team for always ushering us to the presence of the Lord. Meron po ba tayong bagong kapatid? Bisita yung hammer? Wala po. Eh, kung ganun po. Welcome na lang po natin ang isa't isa. Tayo na lang po ang magbatian at magyakaban. Welcome everyone. Welcome everyone. Tumayo po tayong lahat para magbatian tayo. Welcome you with the love of the Father. Welcome you with the love of Christ. Welcome you with the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in the Life Christian Church. We welcome you with the love of the Father. Welcome you with the love of Christ. We welcome you with the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in the Life Christian Church. We welcome you with the love of the Father. Welcome you with the love of Christ. We welcome you in the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in a Life Christian Church. We welcome you in the Life Christian Church. We welcome you in the Life Christian Church. Welcome everyone. Ayan, let's get ready po to receive the word of the Lord for today. Let us observe silence, please. Silence our phones. And focus lang po tayo dito sa harap. Ayan. Let us call on our senior pastor, Rodel Gabayan, to deliver us the word of the Lord for today. Praise the Lord. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Davey, President. At ngayong umagang ito ay araw na ito ay last Sunday ng May. Kaya next month ay June na. Nasa kalahati na naman tayo. Malapit na naman yung Pasko. So, praise God. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Pasensya na kayo, talagang mainit ang panahon. Hindi na kinaya na ating aircon na pagka siguro ay punong-puno tayo ng siksikan. Pero okay lang ba kayo? May pay-pay naman kayo na pang-backup. Kung may mga Bible tayo, ay makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 1. No. So if you have your Bible, please open it in the book of Ephesians chapter 4
verse 1. So po yun, ay maiksing talata lang, kaya basahin natin sa wikang English at ganoon din sa Tagalog. So ang sabi po rito, pisa na natin para hindi ho tayo masyadong matagalan kasi medyo maababa yung preaching ko nito. So atin pong basahin, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng narapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Yan. Therefore, the prisoner of the Lord, si Pablo ay nakakulong nung isulat niya ito. Sabi niya, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. So tayo muna po yumuko sandali at manalangin. Amang Diyos, salamat sa oras po nito na kami ay makapag-aral na iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa kapahayagan, sa sariwang kapahayagan o fresh revelation, Panginoon, na iyo pong ibibigay sa amin ngayong umaga. Salamat sa banal na Espiritu na hindi po nagsasawa sa amin, Panginoon, na kami ay gabayan, turuan ng sagayong Panginoon. Kami ay makapamuhay ng maayos sa iyong harapan. Patuloy mong ipaliwanag sa amin, O Diyos, ang mga talata na aming pong pag-aralan ngayong umaga. Salamat sa iyong pangunguna, salamat sa mga kapatid na ito na narito, at alam namin, Panginoong Diyos, na bukas sa aming puso, aming isipan na tanggapin ang iyong mensahe. Itong dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So the message that I'm going to share to you this morning is entitled, Walk Worthy of God's Calling. So yun po yung ating pamagat. Now sa aking pong maiksing introduction ay ito po. God's people are to walk worthy of the calling of God. So dapat tayo, itong sinulat ni Pablo na ito, panawagan niya na lahat tayo ay dapat lumakad ng nararapat doon po sa pagkatawag sa atin. Mayroon hong general na pagkatawag sa atin ang Panginoon. Ibig sabihin, pangkalahatan. Lahat tayo ay mayroong misyon na ginagalawan dito sa mundong ibabaw habang nabubuhay po tayo. So to walk worthy of our calling means to live in a way that matches who we are. It includes how we live in the church, how we speak, how we act, and how we live over against the world, and how we live in the Christian home, and how a Christian behaves himself or herself in the workplace, and how we live in the face of temptation. So we need to live in a way that is worthy of this tremendous calling. Kasi lahat tayo ho ay mayroong pagkatawag. At yung pagkatawag sa atin ay hindi ho basta-basta. Mula nang ikaw ay na-born again, mula nang tinanggap mo ang Panginoon, nagsisikal sa iyong mga kasalanan, doon nagsimula ang iyong buhay o bagong buhay kay Kristo. Na mayroong transformation, mayroong pagbabago. At dapat lumakad tayo na nararapat doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Napakaraming tao sa balat ng lupa at isa ka doon sa tinawag ng Panginoon. At napakapalad po natin. Amen? Sobrang mapalad sapagkat bahagi ka doon sa plano ng Diyos. Ngayon, ang tanong, how to walk worthy of our calling? Number one, we must walk in the high calling of God in Christ. So ito yung sinabi ni Pablo sa ating pong talata sa Philippians. Ay ito rin yung kanyang Philippians pa rin. Ito yung ibig sabihin niya rito. Na yung pagkatawag ng Diyos ay mataas na pagkatawag. Kaya po nakalagay high calling. Kaya ang sabi po rito sa verse 13 muna, sabi niya mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginawa ko. Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinungo ang mga bagay nasa hinaharap. Sabi niya, I count not myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth into those things which are before. So lahat tayo ay mayroong karanasan sa buhay. Mayroon tayong mga nakaraan.
Pero nung makilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong pananaw. Nilimot natin yung mga nakalipas, mga mapapait na karanasan, mga mapapait na ating naranasan nung araw, nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Pero nung nasa Panginoon ka na, ay nilimot na natin yun. Ang malaga, yung hinaharap. Amen? Yung ating pong gagawin ay yung future, yung destiny na inilaan sa atin ng Panginoon. At yun na ang ating tinatakbo ngayon. Lahat tayo ay tumatakbo doon sa isang hangganan na ang bawat isa na tumatakbo ay mayroong pong ganipala. Kaya sabi dito sa verse 14, I press on toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung gantimpala daw na yung dakilang pagkatawag ng Panginoon sa atin, yung pagkataas na pagkatawag sa atin. Kaya po, ang bawat isa sa iyo ay, o bawat isa sa atin ay high calling nung tayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya pagka ang mga pastor, mga manggagawa, maski sabihin mo na sila ay, pagka mayroon talaga specific na calling sa buhay nila, mayroon pong kilalang pastor, may isang pastor po tayo ngayon, na siya ay grade 4 lang, pero ay ginagamit siya ng Panginoon mightily. Hindi sa education ang tinitingnan, yung pagkatawag siya ng Panginoon. Maraming mga intelektual, nagpumilit na magpastor, pero dahil walang calling, hindi sila naging effective sa kanilang ministeryo. Pero yung mga uneducated na tao, na nagipindi lamang sa Diyos na mayroong pagkatawag, sila ginagamit ng gusto ng Panginoon. Naalala ko na mayroong sa Amerika daw ay nagpapataasan sila kasi doon sa school, sabi ng tatay ko, presidente. Sabi niya, tatay ko, congressman. Hindi, tatay ko, mayor. Eh, lahat ay matataas ang katungkulan ng mga tatay. Eh, yung isa, tumahimik lang. Anong tatay mo? Anong profession ng tatay mo? Pastor. Ha? Pastor tatay mo? Nako, sabi niya, mababa yan. Sabi niya gano'n. Sige nga, sabi niya. Nakita niyo doon sa, sinugresyon ng presidente? Sino ang nag-pray sa presidente? O, pag sabi ng pastor, let's bow our head. Di ba sumunod sila? O sumunod. Eh, mataas ang tatay ko, sabi niya. Sumusunod yung presidente. Di ba? Kaya the highest calling, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, kasi ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen. Kaya, pagka namuhay ka na maayos sa gitna ng mga tao, lalo na pagka may reunion kayo, pakita nyo na kayo Kristiyano, na mayroong mataas na pagkatawag ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Kaya, nung minsan may reunion kami nung sa Davao, yung isa po na pinsan ko, sumakong laude yun kasi attorney siya. Ang pangalan niya ay Madison Gabayan. Baka may nanonood sa akin ng mga gabayan. Sabi niya, nung reunion namin sa pamilya, bago tayo magkasiyahan, tawagin natin ang ating pastor para manalangin sa atin. O di sumunod sila lahat sa panalangin. Di ba? At nag-share ako ng kunti. Kaya, alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon at ano yung kalagayan ng pagkatawag sa atin. Kaya may gatimpala ito pag tayo ay sumunod sa Panginoon. Now, in Greek text, high means upward or on the top. Right? Napakataas. No? Taas ang pagkatawag sa iyo. Top and calling means invitation or be called forth. So, as believers, we have called or invited by God to strive to do our best in the Lord's ministry. Na yung pagkatawag sa ng Panginoon ay gagawin mo yung pinaka-the best kasi mataas na yung pagkatawag sa iyo. Imbitahan ka ng Panginoon dito sa pagkatawag nito ay dapat gagawin mo kung anong pinapagawa ni Lord sa iyo. In Ephesians chapter 2 verse 10, si Pablo pa rin, ito pa rin sabi niya, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, makita natin dito na nung ipinanganak sa kaharian ng Diyos, mayroon nang nakalagay sa iyo o nakalaan sa iyo na assignment, na misyon na dapat mong gampanan dito sa mundong ibabaw. Nung makilala mo si Lord. Kaya, through Christ,
Before the foundation of the world, mayroon ng advance na nalagay ng Lord sa di kalagay sa English dito eh. Which God prepared in advance for us to do. Mayroon na. Kaya ang gagawin mo na lang, alamin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ngayon, pag alam mo na, gagawin mo yon. Nang sa gayon ay pagpapalain ka ng Panginoon dun sa gift o anumang kaloob na binigay sa iyo. Tatakbo ka na ngayon. Lakaran mo yung pagkatawag ng Diyos sa iyo, sapat mataas na pagkatawag yan. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 23 hanggang 27, ang sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo. God's work, God's ministry, the Lord's work, upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Pag sumunod po tayo sa Panginoon, mayroon kang bahagi, yung blessing doon sa pinapagawa siya ng Panginoon, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. And verse 24, hindi ba niyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. So ang daming tumatakbo, di ba, yung mapaligsahan? Di ba? Ang daming tumatakbo, pero isa lang ang tatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay iyong mapagwagian. Yung pagkatawag sa atin ng Diyos, personal ito. Hindi yung sabihin mo, sis, itakbo mo na rin ako. Kasi pagod na ako. Hindi. Ikaw ang tumakbo sa sarili mo. Hindi po pwedeng kakalabitin mo, hoy, pagod na ako sa paglilingkod. Ikaw naman, maglingkod. Pagod na ako sa pagsusunglid. Pinapawisan ako, ikaw naman. Hindi yun ang calling niya eh. Hindi yun ang kanyang gift. Kaya kung ano yung pagkatawag siya ng Panginoon, gagawin mo lang yun. Kaya, ang sabi rito, tumakbo kayo. Ikaw mismo ang tatakbo. Personal. And verse 25, ang bawat nakipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng, bagay. Kaya sa lahat ng bagay, mayroon kang tinatawag na self-control dito. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit, tayo'y sa walang pagkasira. Kaya yung ating pong reward, hindi ito masisira. Yung sa mundo, masisira yon. Mga tropeo nila, lahat yung mga binibigay ng mga medalya, pwedeng mawala, pwedeng masira. Pero sa atin, walang pagkasira. Amen. Habang paningatan ito ng Panginoon sa langit. Kaya ang gawin natin, kagaya ginawa ni Pablo sa verse 26, kahit ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin dito, pinakita ni Pablo na sure siya sa kanyang ginagawa. Ayaw niya na yung kanyang ginagawa ay hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dapat lahat ng ating gagawin ay sure tayo na yun talagang pinapagawa ng Panginoon. Baka yun ay hindi pinapagawa siya ng Diyos, mapapagod ka lang, magsasayang ka lang ng panahon, magsasayang ka lang ng pera. Pero pag alam mo kung ano pinapagawa siya ng Panginoon, hindi lahat yan masayang. Kasi alam mo kung ano yung nilakaran mo. And then verse 27, ngunit sinusupil ko aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Kasi mayroong pagkatakwil. Pagka tayo po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka lumalakad doon sa pagkatawag sa ng Panginoon, pwede kang maalis sa paligsahan. Pwede kang maalis dito po sa espiritual ng takbuhan na ating pong ginagalawan. Kaya ingatan natin mabuti ating sarili. Nakatuon tayo doon sa pagpapala o reward o gatimpala na nakalaan para sa atin. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, 24, whatever you do, work at with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Hindi para sa tao. Kaya tayo ay gumagawa. Ginagawa natin ito dahil yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mayroon kang pagkatawag. And then verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So mayroong reward. Tatanggap ka ng mana. Ang sabi rito, na mula sa Panginoon. Kaya nga may pahabol. Ang sabi, it is the Lord Christ you are serving. Maglingkod tayo sa Panginoon. Paglingkuran natin ng Diyos habang nabubuhay tayo, habang malakas tayo. Huwag kang maglingkod pag ugod-ugod ka na. Pastor, talagang ayaw ko muna maglingkod.
Kasi bata pa ako, pag kami matanda na pastor, pag ako'y amoy lupa na, at saka lang ako maglilingkod sa Panginoon. Habang malakas tayo, maglingkod tayo kay Lord. At ang sabi niya, itong pangako ng Panginoon sa atin, sa mga sumusunod sa pagkatawag niya, at gumagawa ng the best para sa Kanya. Revelation chapter 22, verse 12. Ang sabi rito, "Look, I am coming soon." Sabi ng Panginoon, "My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done." Kung ano yung ginagawa niya. Tatanggapin mo. Sabi, bawat isa, sabi natin bawat isa, na gumagawa para sa Panginoon, mayroon tayong gantimpala. Dala-dala ng Panginoon yun. Pagdating ng araw na siya'y babalik, dala ng Panginoon. Now, next, another meaning in Greek text, tinignan ko po ito. High means to reach the top in our convictions about how we portray Christ to the rest of the world. By the way we act, we talk and act and live. So, kung paano po tayo namuhay, paano tayo magsalita, paano tayo mamuhay, paano tayo gumawa. So, ito po yung pinagbasihan pala dito, yung high calling na ito. Yung pagkatawag sa ng Panginoon, kinakailangan maging modelo ka sa mga tao. Ipakita mo yung mabuti mong gawa sa kanila. Na talagang may transformation sa buhay mo. Kasi maraming mga Kristiyano na nagsisimba pero walang pagbabago sa buhay. Ipakita ninyo na nagbago talaga kayo. Amen ba mga kapatid? Amen. Hindi yung bago-baguhan lang. Bago yung damit mo pero ang buhay mo hindi bago. Hindi na bago. Dapat bago lahat. Amen? Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Now, next na talata, babasahin natin sa inyo. Ito yung demonstration ni Pablo. Ang sabi niya, sa 1 Corinthians 1:1, sabi niya, "Imitate me just as I also imitate Christ." Bakit kaya sinabi ni Pablo, "Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo"? Kasi yung buhay ni Pablo, dumating sa point na he walked like Jesus walked. Na lumakad siya katulad ng paglakad niya kay Kristo. Dapat ganun din tayo, mamuhay tayo na katulad ni Kristo. Pagka namuhay ka na katulad ni Kristo, masasabi mo sa iyong katabi, "Tularan mo ako." Pero pag hindi ka namuhay na katulad ni Kristo, tularan mo si Kristo, huwag ako. Pwede mong sabihin yun. Now, sino ang malakas ang apog? Hindi. Malakas ang loob na magsabi na, "Tularan ninyo ako, kagaya ng pagtulad ko kay Kristo." Okay, tama. Wala. Tahimik kayo. Pero si Pablo, walang kabog-abog. Isinulat pa talaga niya. Nang sabi niya, "Imitate me just as I also imitate Christ." Matindi sobrang grabe na yung kanyang buhay na talagang naka-pattern, naka-align sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 3, siya rin na may sabi, verse 17 to 18, ang sabi, "Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin." Matindi, no? Magkaisang tumulad sa akin. "At tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin." Hindi lang siya, pati kasama yung mga apostol. Ang sabi na, "Keep your eyes on those who live as we do." Yung pamumuhay. Nakita natin na lahat tayo, hindi lang apostol, pati pala ordinary Kristiyano, dapat mamuhay tayo ayon sa mamuhay ni Pablo kay Kristo. Now, verse 18, sabi niya, "Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sasabihin sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo, na may pagluha, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo." Matindi nung araw. Maraming mga Kristiyano din pala na hindi namuhay. Hanggang ngayon, alam nyo, ako bilang pastor, pag may mga pastor din, mga magagawa, na mga kilala ko na hindi namuhay, ayon sa salita ng Panginoon, nalulungkot po ako. Minsan ako'y umiiyak at minsan nanalangin ako sa kanila. Maging kayo na mga membro na maraming natisod dahil sa inyo pag narinig ko, ako'y umiiyak sa Panginoon at pinag-pray ko kayo
na hindi na kayo makatisod pa. Amen ba mga kapatid? Kasi sayang ang mga kaluluwa. Nag-evangelize tayo pagkatapos mawala lang sila. Amen ba mga kapatid? Gusto natin na madala natin sila sa Panginoon at matuto sila sa pamuhay Kristiyano. Kaya yun ang sabi ni Pablo, na may pagluha, ang sabi niya. At ngayon sinasabi ko sila may pagluha. Sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Ibig sabihin, sila yung mga katitisuran. At naging inimis sila, kaaway ng Ibanghilyo ng ating Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid. And then Philippians chapter 4 verse 9. Whatever you have learned, or received, or heard from me, or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Matindi, no? Sabi ni Pablo, sabi niya, na yung, ito ha, bilangin natin. Sabi niya, yung natutunan mo sa akin, sabi niya rito, sa turo niya. Sabi niya, sa mga Philippians, tinanggap. Ano ba? Narinig. Pangatlo. Pang-apat, nakita sa akin. Ang mga bagay nito ang gawin ninyo. Apat ang sinabi niya sa mga Philippians. Na receive, heard, sabi niya, and then learn, and then put it into practice. Gagawin natin. Ibig sabihin, ipamuhay mo. Ang hindi lang yan, sabi niya kay Titus. Titus 2, verse 7 and 8. In everything, set them an example by doing what is good in your teaching, show integrity, seriousness, ang sabi pa dito ni Pablo. And then, sunod, sabi niya, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Amen? Kaya, yung bang walang maipintas sa inyo ang tao, kasi balikan natin yung verse 7. Ang sabi niya, ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, sabi niya. Wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban, kasi marami nakatingin sa atin, mga kapatid. Tinitingnan tayo para daw sila ay mapahiya. At walang anumang masabing masama tungkol sa atin. Di ba mas gusto natin yon? Hindi yung ikaw yung pinagchismisan. Marami pa naman ng mga marites. May mga marisol pa, nagsusulsol. Oh. So, kaya, ingatan natin yung ating buhay na hindi tayo mapulaan. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. And then, 2 Timothy chapter 3 verse 10. Ngayon, kasi high calling na eh. Ngayon, sinusunod mong mabuti ang aking aral. Ang sabi niya, pamumuhay. Yan, ito na naman. No? Pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagsasyaga, pag-ibig, at pagtitiis. Bilangin natin. Ang sabi niya, sinunod mo ng mabuti ang aking aral. Ang pangalawa? Pamumuhay. Pangatlo, layunin. Pangapat, pananampalataya. Panglima, pagtsatsaga. Pang-anim, pag-ibig. Pang-pito, pagtitiis. Isipin niyo, 7 yung sinabi niya kay Timothy. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kaya ba natin lahat yan, yung 7 na gawin? Ilan lang nag-amen, 2 lang ata. Kaya ba natin yung 7 gawin? Kasi high calling nga eh. Ito yung pamumuhay, napakataas na pagkatawag, ito yung kaakibat sa mataas na pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Na makita ng mga tao. Itong 7 na ito, at marami pa na sinabi ni Pablo kanina na dapat natin gawin. At pag nagawa natin yan, champion tayo sa ating pamumuhay. At sabi na, high calling nga itong mga tao ito. Amen? Hindi kuling-kuling. Kundi high calling ang mayroon sila. Amen ba? So, pangalawa, mga kapatid, na ating pong gawin. Yan. We must walk. No, para yung karapat-dapat tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. We must walk in the holy calling. Yan. Si Pablo rin ang may sabi. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Basahin natin sa wikang English. So,
Do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of Christ. And in verse 8, tama ba? Verse 9, sorry. Verse 9. Verse 9 na ba? Yes. Verse 8 pa. 9. Okay, 9. Okay, lahat tayo magbasa. English ulit. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Nandun na naman yung word, before time began. Bago pa nagsimula ang panahon, tinawag ka na ng Panginoon. At ang sabi rito, na ang pagkatawag daw sa atin, mga kapatid, ay holy calling. Kanina, high calling. Ngayon naman, ay holy calling. Lagi kong sinasabi na maraming mga Kristiyano, huling-huli sa ginagawa nilang masama. Pero dito, ang sabi rito, holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. So yun po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. So lakaran natin, ang plano pala ng Diyos sa buhay natin, gusto niya maging banal tayo. Kaya, naging banal tayo dahil sa dugo ni Kristo Jesus na nabuhos doon sa krus. At dahil doon, nahugasan ng ating mga kasalanan, kaya ikaw ngayon ay banal na. Lahat ng mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon, nagsisi sa mga kasalanan, yung kabanalan sa oras na yun nakamtan mo. Kaya sabi rito po, sa Romans chapter 1, verse 7, we are called holy by God. Tayo tinawag ng Diyos na banal. Ang sabi rito sa Romans, to all in Rome who are loved by God and called to be His holy people, grace and peace to you from God the Father and from the Lord Jesus Christ. So, ang sabi rito na tayo daw ay holy people. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, mga banal tayo. Sabi mo sa tabi mo, banal ka. Santo ka. Banal, santo. Actually, ikaw mismo yung santo. Sa ibang translation, whole sense nakalagay. So, mga santo, banal, binanal ng Panginoong Jesucristo. So, through Christ, next, through God's holy calling, we can also live a holy life. Dahil binanal ka na ng Panginoon, ginawa niya yung bahagi niya, gawin mo rin yung bahagi mo. Lumakad ka ngayon sa kabanalan. Yung holy calling na ito, lakaran mo. Kasi, ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya nga, nakalagay sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Sabi niya, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Nandun yung word Nasabi, but just as He called you is holy. Tawag, pagkatawag, ang tumawag ay banal. Kaya ikaw, na tinawag, ay ginawa niyang banal. Amen ba mga kapatid? Kaya, sabi niya, maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Maging banal kayo. Tandaan yung word nito. Maging banal kayo, sabi niya, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Lahat. Hindi lang sa isang area ng buhay mo, kundi sa buong pagkatao mo, sa buong buhay mo, dapat ka mamuhay na may kabanalan. And then, ang sunod na verse, nakalagay sa verse 16, sapagkat nasusulat, it is written, be holy, because I am holy. Nakasulat yun. Ang sabi roon, na maging banal tayo. Kasi ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya dapat magpakabanal tayo. Bakit? Hebrews chapter 10, 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, binanggit sa bandang huli. Ba't nawala yung peace? Pero nakalagay, binanggit niya sa bandang huli, without holiness, no one will see the Lord. Kaya hindi tayo makarating sa langit pag hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Hindi natin makikita ang Diyos. Yung pamumuhay ng kabanalan, ang ibig sabihin niya mga kapatid, ay umalis ka na doon sa mundo. Ibig sabihin noon ay yung yung gawain ng mundo. Nag-divorce ka na. Inalis mo na yung sarili sa gawain na makasanlibutan. At ikaw rin ay nagsiparit na. Dinidivorce mo na si Satanas. Dinivorce mo na yung kasalanan.
Umalis ka na doon sa kasalanan. Nagsiparit ka na doon sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng kabanalan. Hindi ka na namuhay sa kamunduhan. Hindi ka na namuhay sa kasalanan. Ikaw ngayon ay banal na. Nilalakaran mo yung pagiging banal mo sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. It is God's will. It is God's will that you should be sanctified. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpakabanal. That you should avoid sexual immorality. Kaya yung pong kalaban kasi natin talaga, yung laman. Maaaring mahulog tayo sa pagkakasala. Yung sexual immorality, yung pumapatol ka sa may asawa, minsan nagsasama kayo na hindi kasal, kasama doon yan. Lahat ng mga ginagawang hindi narapat sa Panginoon ay kasama rito. Lalo na pagdating doon sa kalaswaan. Alam nyo yung mundo, pag tininan nyo, mas masahol pa sa mundo ni Noe. Sa panahon ni Noe, di ba? Na ang Diyos ay talagang nalungkot siya kasi sobrang makasalan ng tao. Ngayon, mas malala pa ngayon sa buong mundo na ginagawa ng lahat ng mga tao pagdating sa kasalanan, sobra na kasamaan. Pero ba't hindi ginunaw ng mundo ngayon? Kasi nangako ang Panginoon na hindi na. Mayroon siyang kumina na mayroong Kristo mamatay para sa tao, para maging banal. At salamat sapagkat ikaw yun kasama doon sa naging banal. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, banal ka na sa harapan ng Diyos. Amen ba? Amen. At sa harapan ng mga tao. Now, how wonderful, next, how wonderful it is for God who called us to live a holy life, has given us His Holy Spirit to sanctify us and to be obedient to Jesus Christ. Talagang isang dakilang pagkatawag ito sa atin ng Panginoon at isang pagkatawag na hindi mapamantayan, mga kapatid. Sobrang masaya tayo kasi ang Holy Spirit ang nagpabanal para sa atin. Amen? Hindi lang yung banal na dugo ng Panginoon, kundi pati yung Holy Spirit para ma-maintain yung kabanalan kasi ginawa ng Lord yung part niya. Ibinigay yung kanyang buhay para tayo ay maging righteous, maging banal. Ngayon, para ma-maintain yung kabanalan, ibinigay niya ang Holy Spirit sa atin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ang sabi niya, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Holy Spirit. Sa Tagalog, basahin natin mga kapatid. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Kristo. Isipin mo, kaya pala ginawa ng Panginoon, binanal ka niya sa magitan ng banal na Espiritu para sumunod tayo kay Kristo. Praise God! Kasi kung walang Holy Spirit, hindi tayo marunong sumunod kay Kristo. Salamat sa banal na Espiritu dahil ngayong lahat tayo ngayon ay sumusunod kay Kristo. We are followers of Christ. Amen? Because of the Holy Spirit. Kaya ang dahilan niyan ay ang banal na Espiritu ng Panginoon na nagpapabanal sa atin. Kaya hindi mahirap na lumakad sa kabanalan. Bakit? Sapagkat nandiyan ang Holy Spirit. Pag ikaw ay nagkakamali, nagkakasala ka, nagkukulang ka, manalangin ka lang, dakilang Diyos, patawarin niyo ako. Holy Spirit, forgive me. Holy Spirit, pususin mo muli ako ngayon. Diba? So, wala na. Nandun na agad yung Holy Spirit, to the rescue. At maya-maya naramdaman mo, malinis ka naman sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Salamat sa banal na Espiritu ng Diyos. Yun yung banal na pagkatawag sa'yo. Kaya dapat lalakaran mo yun. Walk worthy. Maging karapat dapat ang paglakad mo sa pagkatawag ng Panginoon sa'yo. And then ang pangatlo, mga kapatid. Number 3. We must walk in the heavenly calling. Actually, 3H calling brethren, partakers of the heavenly calling. Consider the apostle and the high priest of our confession, Jesus Christ. Now, dito, ipinakita niya yung word po na partakers. Sabi niya, mga kabahagi sa Tagalog, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Kasi lahat tayo ay tagalangit. Hallelujah! So lahat tayo, ang purpose ng Diyos,
hindi lang mamuhay ka ng kabanal nito at mayroong mataas na pagkatawag. Gusto niya, makasama ka pa niya sa langit. Kaya ang pagkatawag sa iyo ay makalangit na pagkatawag. Ang destinasyon natin lahat ay langit. Hindi langit-langitan. Kasi pagka langit-langitan lang, hindi totoo yun. Kasi langit-langitan eh. Yung langit talaga. Kasi ang mga daw pupunta doon sa langit-langitan, sabi ng isang Kristiyano, ay mga Kristiyanohan lang. Hindi makarating doon sa totoong langit yon. Kaya ba't totoong Kristiyano ka para makarating ka doon sa totoong langit? So, ngayon, tanda natin ito. Next, all believers are partakers of the heavenly calling, even though we are here on earth. Maginasal dito pa tayo sa lupa, ay ikaw ay kaparti na, kabahagi na doon sa langit. And Apostle does not exhort us to partake of the heavenly calling. He says, we are partakers. Para bang ganito, bitahan kita para maging parte ka sa aming handaan. Hindi. Nandun ka na, nakaupo ka na sa labisa, kakain ka na lang sapagkat parte ka na doon sa handaan. Ganon ang ibig sabihin ng holy calling, na nandito ka pa sa lupa, pero nandun ka na sa langit. Naintindihan ba natin yung mga kapatid? Nakaupo ka na sa upuan mo, pero ang totoong buhay mo, spiritually, nakaupo na sa langit. Kaya ang sabi, napakapalad, di ba sabi sa Revelation, napakapalad ang inibitahan sa kasalan ng Kordero. Mga kapatid, mapalad na tayo. Kasi doon sa kasalan ng Kordero, nandoon ka na. Kasama ka na. Inihanda na ng Lord yung lamisa mo. Amen? Upo ka na lang pag tinangan. Hindi sabi na, upo na, upo. Hindi, nakaupo ka na sapagkat dito pa lang sa lupa, tinanggap mo na ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Nakaupo ka na. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 6. NIV ang ginamit ko dito sa English. And God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Spiritually, pinaupo ka na. Lahat kayo nag-aral ng English. Ano yung seated? Past tense o present tense? Past tense. Ibig sabihin, pinaupo ka na nung na-born again ka, tinanggap mong Panginoon, nakaupo ka na doon sa langit. Bagamat nandito pa sa lupa, naglalakad ka, pero ang tunay mo na buhay ay nasa langit. Dapat ating tandaan niya na ikaw ay hindi tagalupa. Bagamat minsan amoy lupa ka na, pero hindi ka tagalupa. Tagalangit ka. Sabihin mo sa katabi mo, tagalangit ka! Hallelujah! Tanda natin, mga kapatid, ang sabi rito, pinaupong kasama niya. Sa kalan, hindi sinasabing, paupuin ka pa lang, pinaupo ka na. Amen ba? Ikaw na ngayon may-ari sa langit. Lahat ng gusto mong hingin, pwede na. Kasi pinaupo ka na doon sa langit. Kung anong pag-aari ng Ama, pag-aari mo. Kaya humingi ka na. Kasi tagalangit ka. Lahat ng blessing sa kalangitan ay sa atin. Next, it is deeply important to realize that as believers in the Lord Jesus, we are not only saved from judgment. Hindi ka lang niligtas niya sa kaparusahan. But we are called to heaven. Tinawag ka niya sa langit. Partakers of the heavenly calling. Sa pagkatawag niya sa atin, makalangit na pagkatawag. We are heavenly men and women, saved by the grace of God through faith. Kaya ikaw ay heavenly man. Kung lalaki ka, heavenly man. Kung babae ka, heavenly man. A heavenly woman. Hindi ka superman. Hindi ka superwoman. Kundi, hindi ka rin gulaman. Kundi ikaw ay holy man and holy woman of God. Niligtas tayo ng Panginoon. Kaya sa Philippians chapter 3, verse 20, patunayan ko sa inyo na tagalangit tayo. But our citizenship is in heaven. And we're eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Napakaliwanag po. Sapagat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Citizenship ang ginamit dito. Ako po ay senior citizen na. Ang citizenship ko ay dalawa na. Filipino citizen and senior citizen.
At may pangatlo, heavenly citizen. Amen, 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 amen! Kaya dapat, kayo dalawa pa lang, pag nag-senior na kayo, ganun din ang mangyayari sa inyo. 3 na. So, tagalangit tayo. Ang sabi ni Pablo, yun ang tunay nating bayan. At hinintay natin ang Panginoon Kristo mula roon para kukunin tayo at dalhin sa kanyang kaharian. Kaya, anong gagawin natin habang nandito tayo? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 11, may sinabi si Pedro, mga minamahal, ipinakiusap ko sa inyo, bilang mga dayuhan, at ipinatapon, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sa English, dearly beloved, I beseech you, as strangers. So strangers lang tayo. Amen? Yes. Kasi hindi ka tagalupa. Tagalangit ka. Dadaan lang tayo dito sa lupa. Pansamantala lang tayo. And pilgrims, dayuhan. Tayo po ay para bang makikiraan lang po. Amen? Ngayon, pag ang edad mo, dito pa naman sa Pilipinas, ang survey, alam nyo, 76 na lang ang pinakamahaba ng edad ng tao. Eh, ilang taon na ka na ngayon? Kwentahin mo. Kung ikaw ay 50, ako, Lord, ilang na lang? 20 plus na lang pala akong buhay ko rito sa mundo. Amen? So, dadaan lang tayo. Amen? Ay, ako 62 na. Wininta ko. 62. Naku, sabi mo, 62 na ako sa November, Lord. Eh, ilang taon na lang Oo. Pero, tanda natin, hindi ko kayo tinatakot, ang Diyos pa rin nakakalam. Amen? Amen? Kaya, habang nabubuhay tayo, ay gawin natin yung buhay na ang mabigyan ng kaluguran ay ang Diyos. At lagi nating tandaan na estranghero ka lang dito sa mundo. Tayo ay mga estranghero. At anytime, pwede tayong mawala dito sa mundo. Pero ang pinakamalaga, habang nandito tayo, mamuhay tayo ng maayos. Dayuhan lang tayo. Hindi ka taga rito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga-wanchay. Tagalangit tayo lahat. Amen. Tagalangit tayo. Bagamat Pilipino tayo at ibang bansa, ano ang bansa mo? Tagalangit tayo. We are heavenly men and women. Salamat sa Panginoon sa mga katuhanan ito. And then, Colossians chapter 3. Anong gawin natin? Mamuhay tayo ng maayos. Sabi ni Pedro, mamuhay kayo ng maayos. Kasi nga, estranghero lang tayo. Tayo mga dayuhan. And then sabi hindi tayo taga rito sa mundo. So, Colossians chapter 3, verse 1 and to 4. Since then, we have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Yun yung ating gawin. Yung nasa langit ang ating mga bagay natin ngayong isipin doon. Where Christ is seated at the right hand of God. Nakaupo siya doon sa kanan ng Diyos. At tayo pinaupo spiritually, nakasama niya doon actually. Nung tinanggap natin siya. Kaya ang isipin din natin, doon na nakatuon sa langit. Pagka may mga pagsubok ang naranasan natin, dadaan lang din yan. Kasi ako, dadaan lang naman din dito. Pupunta na naman ako doon. Amen? Amen! Kaya wala tayo mawala ng pag-asa. Laban lang tayo sa buhay. At isipin natin na tayo'y hindi taga rito, taga langit tayo. Kaya sabi sa verse 2, ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw. Set your minds on things above, not on earthly things. Hindi sa mga bagay, kasi nasisira yung mga bagay na nandito. Iiwan natin, pati limpak-limpak mo na pira sa bangko. Iiwan mo yan. Ang gagawin mo, ibigay mo lahat yan para sa kalatian ng Panginoon. Gamitin mo yung kayamanan mo para sa kalatian ng Panginoon. Para sa pagtulong, pangailangan ng mga mahirap na mga tao. Invest mo sa kingdom ni Lord. Doon ka magpayaman, huwag dito. Kung mayaman ka rito, wala namang problema yon. Dapat mayaman ka rin sa langit. Amen. Amen ba? Amen. Then verse 3, for you died, namatay na kayo, sapagkat namatay na kayo. At ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, sinabi ko sa inyo kanina. Ang matindi nga itong word na ito sa English And your life is not
and your life is now hidden with Christ in God. Yung buhay mo pala nakatago na. Saan nakatago? Hindi dyan sa aparador o sa kwarto. Ang tunay mo na buhay nakatago sa langit. Amen ba? Amen. Nandun ka na, kasama ka na. Bagamat nariyan ka ngayon, nakaupo dyan at tumatawa. At ang iba'y nakasimamot. Nakaupo ka na doon, mga kapatid, sa langit. Tinago na yung buhay natin doon. Nakatago na. At pagdating ng araw, kasama ka doon sa handaan sa kordero. And then, verse 4, when Christ, who is your life, tandaan natin mabuti. Kapag si Kristo na inyong buhay, buhay natin si Kristo. Di ba? Buhay natin si Kristo. Si Kristo ang tunay mo na buhay. At pag siya'y nahayag, ang sabi rito, who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya yun ang tunay natin na buhay. Nakaalala ko, sabi ng aking auntie, sabi niya, kasi napakahilig niya sa Coke, sabi niya, Coke is life. Sa atin naman, Christ is our life. Amen? Sa iyong ating buhay. Sabi, when Christ, who is your life, ang sabi rito, na siyang mahayag na, ang mahayag din tayong kasama niya. Kaya hinihintay natin ang ating Panginoon sa kalangitan. Kaya palagahan mo yung heavenly calling mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ipagpalit ng langit sa mga bagay sa sanlibutan. Sabihin mo sa katabi mo. Ulitin mo, huwag mong ipagpalit ang langit sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Hallelujah! Amen ba? Palabakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Huwag mong ipagpalit ang langit sa mga langit-langitan. Huwag mong ipagpalit ang langit sa samantalang kasiyahan ng mundo. Huwag mong ipagpalit ang langit sa pera o lipak-limpak na salapi. Huwag mong ipagpalit ang langit doon sa lalaki. In conclusion, tapos na. The calling of God in our lives is a lifelong journey. Kaya habang nandito tayo, laban lang tayo. Malayo pa ang ating tatakbuhin. Hanggat di pa bumabalik ang Panginoon, lifelong journey ito. Yung tinatakbo ngayon, hindi maiksi. Habang nabubuhay tayo, ay tuloy-tuloy ang ating pagtakbo. It needs the ongoing motivation and continuous discipleship training. Patuloy tayo magpa-disciple. Patuloy tayong matuto sa salita ng Panginoon. If God calls us and gives us gifts, He does not withdraw that call and gifts upon our lives. Pagka tinawag ka ng Panginoon, hindi niya babawiin. Pag binigyan ka niya ng kaloob, hindi rin niya babawiin yan. Gusto niyang lakaran mo yung kaloob na binigay sa Diyos. Doon ka niya paunlarin, doon ka niya pagpapalain, doon sa spiritual gifts na binigay ng Lord sa iyo. The calling and the gifts that God bestowed upon the believers will remain until the moment we are called home to heaven. Hanggang nandito ka, hanggang sa ikaw ay mamatay, manatili yung pagkatawag ng Diyos sa iyo. Hindi yan maalis na sa iyo. Yung gift na yan, nandyan na yan sa iyo. Gamitin mo lang ng tama. So as long as we are here on earth, let's continue to walk worthy of our calling. Amen? Tayong lahat ay umupo at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo na aming pong napakinggan ngayong umaga, na nagbigay hamon sa aming buhay. Nakagaya sabi ni Pablo, walk worthy of your calling. Kaya salamat sa buhay ni Pablo na nagpapalala sa amin, Panginoon, nag-encourage sa amin ngayong umaga, na kami ay magpatuloy doon sa dakilang pagkatawag, mataas na pagkatawag sa aming buhay, Panginoon. At ganoon din sa banal na pagkatawag sa amin. Lakaran namin ang kabanalan na ito. Yakapin namin ang kabanalan na ito. We must embrace, Lord, this holy calling sa buhay namin. And then, Lord, ganun din, Panginoon, ang heavenly calling, sapagkat hindi kami tagalupa, kami tagalangit. Kaya mamuhay kami katulad ng nasa langit, Panginoon.
sapagkat walang makapasok sa langit na hindi banal, Panginoong Diyos. Hindi ka makikita. Salamat, O Diyos, sa holiness. Salamat sa righteousness. Salamat sa purity. O God, ito ang buhay namin ngayon. At naniwala kami na pagdating ng araw, hallelujah, ay sama-sama kami tatanggap ng katimpala, Panginoon. Sama-sama kaming magagalak na magpurit magsamba sa iyo doon sa kalangitan. Salamat, Ama. Pinabalik namin po sa inyo ang pinakataas na mapurit, pagsambat, kapasalamatan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kami po ay magpapaalam na sa aming ibilay. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, Sabado at Linggo at Thursday may mga gawain tayo. Patuloy po kayong manood. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay at sa buhay nating lahat. Lalo na kami po mga followers sa AP ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. God bless us all.